Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Oh, Si Mr. yeah. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Yes, good morning ho sa inyo lahat mga kaibigan. Ako, happy Tuesday po today. At ngayon po, alam niyo naman, 11 ng June 2024. It's a blessing ho. Kahit po paano, hindi ako masyadong naulanan. Alam niyo naman, pag Tuesday, talagang ang hirap magbiyahe. Dalo, coding po tayo at wala tayong choice kundi makisakay sa joyride. Tama ba yun? Yung mga yung mga rider, motorsiklo. Ayan. At syempre, alam niyo naman ho, kahapon, ang issue, mamaya pag-uusapan muna natin yan pagdating ng isa nating bisita. At syempre, ito'y pagpapalang maituturing natin kasi hindi ho masyadong mainit na mainit. Alam niyo ba, pag panahon ho talaga ng napakatirik ng araw, para ho akong nauubos na kandila. Dahil talagang yung sobrang init ho na ng panahon. Although ito pala yung maganda sa katawan natin. Ayan, sangayon yan dun sa mga eksperto, scientist, no? Na pag tayo'y nainitan daw, isang magandang paraan yan para din lahat ng mga sakit natin sa katawan ay mawala. At syempre, pinasasalamatan ko yung aking mga pinsan. Ako, nakadate ko sila nung isang araw. Thank you so much sa oras ninyo. Ian, Lexter, Goldie, yan, si Kuya Fred, of course. At hindi lang po yan, si Marigold, yan. Lahat po kayo. Talagang sa tagal-tagal ng panahon, nagkita-kita kami. At of course, may konting bonding moment. At salamat sa mami ko kasi ang binabanding ko talaga yung mother ko. Kaso, nagdatingan ang mga gwapo at magaganda kong mga kamag-anak. Yan, ganyan talaga, no? Pag buhati mo ang sarili mo. Sabi nga po, alam nyo ho, sa isang buhay ng tao, lalo na ang buhay po natin, alam naman po nating maiksi lamang yan, dapat po nating gawin ang lahat ng makasasaya sa ating paligid, no? Marami po tayong pagkakataon na mag-share ng mga kung ano-anong mga magagandang bagay. Sabi nga po ng ating mga bossing, sabi po nila, think God, think good, and be positive, di ba? Napakaganda ho ng mga bagay na pag yun ang lagi nating iniisip, magiging maganda ang dating ng blessing sa atin. Yung blessing na tinatawag natin, yung mga tamang tao na pumapaligid sa atin, may mga pag-aaral ho dyan, na kung gusto natin maging isang mabuting tao, doon tayo makipagkaibigan sa mabuting tao din. Yan. Sabi nga ho, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Yung mga talagang kaganapan medyo iwas-iwas ho tayo dun sa mga taong toxic. Yan. Oh, yeah. Kung ang isang tao naman daw ay toxic, pwede naman natin kahit hindi iwasan, pero turuan natin. O kaya naman, iparamdam natin na sila ay dapat magbago na. Naniniwala ho ba kayo na ang isang tao pala pag nagkakaedad nagbabago, di ba? Kung nung panahon na siya ay sabihin na natin 20 years old pa lang, naging 30, naging 40, naging 50, yan yung mga kaedara na meron hong changes talaga yan. Pansinin ho ninyo yung mga kamag-anak ninyo. Pansinin po ninyo yung inyong mga kaibigan o yung mga classmate ninyo. Ako happy lang ako kasi mga classmate ko, successful yan sa FAU. Kagaya ni Luella de Cordoba, yan, kaklase ko yan. Si Evelyn Katigbak, kaklase ko, mga newscaster yan. But then, alam nyo, may mga kanya-kanya kaming mga style na hindi pare-pareho. At talaga naman nung araw, kami, sabi nga, kanya-kanyang edad, sa aming edad na yon ay ibang-iba yung ugali namin noon at ngayon. Ngayon po, para sa akin, isang pagpapahalaga sa buhay ang dapat nating iparamdam sa ibang tao na minsan ay mahalaga sila, lalong-lalo na kung sila po'y nakakalimutan ng kanilang mga pamilya. Naranasan nyo ba yun? Marami tayong mga kaagapay na nasa labas po na kung saan sila po'y parang nakakalimot na ipakita sa kanilang mahal sa buhay
ang magandang bagay na dapat sana ay pinagtutuunan nila ng pansin, di ba? Yung mga bagay na hindi nila ginagawa. Aba, minsan nakakita tayo ng isang kaagapay na nagkatrabaho lang, ultimo yung paglilinis ng kanyang sariling bahay, yung paglalaba, parang hindi niya na kaya. Dapat may time management tayo dyan. At yan naman po ay tinuturo sa atin na ating mga magulang. Aba, ang mga magulang natin, pasalamatan natin sila. Bakit? Sila po ay 24 hours na walang daing, walang reklamo sa ano pa mang ginagawa nila. Imagine ho natin yan 24 hours silang nagtatrabaho, samantalang yung iba sa atin, 8 hours, 5 hours, minsan 1 hour lang, di ba? At minsan, mas marami pa yung oras natin sa barkada o sa kaibigan kesa doon sa sarili nating mga magulang. Naranasan nyo ba yun? Yan. Yan naman po ay paalala lamang. Dapat lagi po nating tatandaan na ang pagmamahal po natin ay dapat iparamdam natin sa ating mga magulang. Kay mommy, kay daddy, o kung sino man yung mga nag-aaruga sa inyo. Kasi yung iba sa atin, maaring wala ng magulang ng mas maaga at sila po ay nagkaroon sila ng mga alternative na magulang. Maaring si tita, di ba? Si ate, minsan yung mga pinakamatanda sa pamilya, sila po ang nag-aaruga sa kanilang mga kapatid. Minsan po tayong nakakita ng mga ganyang pagkakataon at nakakatuwa, pero nakakalungkot din kung iisipin po natin na nauna pa si mami at si daddy na mawala sa mundong ito. Yan po ay isang malungkot pero wala ho tayong magagawa. Nangyayari po talaga yon. At minsan, si ate na hindi siya handa na mag-alaga ng mga kapatid. Hindi siya handa na magpatakbo ng tahanan. Hindi siya handa na mag-manage ng lahat-lahat, di ba? Pero nagagawan niya ng paraan. Yun ay isang bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin. Alam nyo, kahapon, thankful po tayo kay Doc MJ Evangelista kasi nakakitaan natin siya ng inspirasyon. Akalain nyo almost 6 na kurso ang kanyang natapos, di ba? 6 o 8 kurso hanggat gusto niya, di ba? Alam nyo yung mga ganyang klaseng tao, yan yung tao na talagang gustong ma-improve. Alam nyo tayo, kahit yung iba sa atin marurunong na, pero hindi tumitigil sa pag-aaral. Hindi sila tumitigil sa mga bagay na gusto nilang matutunan. 'Di ba? Tayo, natututo lang din tayo sa ating mga ibang mga eksperto, 'di ba? Natututo tayo sa ating mga senior, yung mas senior sa atin. O kaya naman, natututo tayo sa mga mentor natin. Sino ba yung mga mentor natin? Ayan. Sa mga nagtatanong, kasi ang dami nag-message sa akin, ang mentor ko po sa pagkanta ay walang iba. Kaya lang sayang wala na po siya, si Bing Rodrigo. Yan. Si Bing Rodrigo po, isa po yan sa nag-encourage sa akin na hindi naman talaga ako marunong kumanta noon konti lang. At nung panahon na yon, isipin nyo nagtatrobak lang tayo dun sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Kasi yan si Bing Rodrigo that time, nakasama ko yan sa isang teleserye. Nakalimutan ko lang yung ano yung mga channel na napasukan namin. Kasama ko yan, si Bing Rodrigo. Tapos nung time na naging close na kami, yun sinabi niya na instead na mag-artista ka, kumanta ka. Kasi walang expiry daw ang pagkanta, di ba? Sa pag-artista po kasi, although hindi naman nag-expire yan. Kasi pag gusto mo hanggat gusto mo, di ba? O kaya naman hanggat may kumukuha sa'yo. Yan, ganun yun. Siyempre, may mga moment na gano'n na dapat nating laging isipin, no? Yung mga gusto nating bagay ay meron tayong pinaglalaanan yan. Mga bagay na gusto nating gawin, di ba? Ang ugali kasi natin minsan, sabi nga po minsan meron tayong nakasamang magaling kumanta. Yung iba dyan, gusto ko rin ganyan. Kakanta rin ako, di ba? May mga ganon. O kaya naman, magaling umarte. Gusto ko rin mag-artista kasi galing-galing niya, gusto ko ganun din, di ba? Nai-inspire kayo dun sa mga taong nakakasama niyo sa buhay. At syempre, marami yung mga bagay, yung iba naman mga sports enthusiast, di ba? Naalala ko si Erlyn Dalabanja. Hi, Ma'am Lynn. Ayan. Alam nyo, yung mga yan ay isang mga magagaling na atleta. At the age of 72, si Erlyn Dalabanja, hindi pa rin siya sumusuko, di ba?
Imagine nyo, kamakailan lamang, nag-guest siya dito at lumaban siya dyan sa ultra ng kanyang javelin throw. At nakatanggap pa siya at her age, nakatanggap pa siya ng gold. Isipin nyo, gold medalist na naman siya ng javelin throw. At ito yung isang bagay na kapag gusto mo, kaya mo. Ayan. Sabi nga, lahat ng gugustuhin natin, lagi nating ihangarin na yan ay ipagkaloob natin sa Panginoon kasi yung mga ganyang bagay kasi madaling makuha yan lalo na inuuna mo ang Panginoon. Yan ang sabi na aking mentor. At hindi lang po yan, hello din kay Ka James Henson. Hi Ka James! At hindi lang po yan si Caruel. Marami tayong mga kasama na gustong magpabati. At thankful din tayo sa mga friendship natin. Marami din gustong mag-guest sa atin, pero syempre, isa-isa lang. Sabi nga po, lahat naman po ay may pagkakataon. Pero alam nyo po, sa pagkakataon ho ito na napakarami ng problema sa bansa. Ayan. Minsan, meron tayong mga bagay na hindi gusto o gusto, siguro itry nating mag-adjust. Yan. Kita nyo kanina si Sir Dennis Anteno. Inspired siya doon sa mga, sabi nga, magagandang bagay, di ba? Marami magandang bagay na dapat nating isaalang-alang. At yung magandang bagay na yan, parang si si Attorney McNeil Rante, no? Yan kasi inspired yan sa magagandang bagay na pwede nating maiambag. Kaya meron kayong mga bagay na nais gawin. Huwag nyo nang ipagkait sa mga magulang ninyo na iambag nyo na sa kanila. At alam nyo, mas maganda daw na ngayon pa lang, bata pa ang inyong mga magulang, gawin nyo na yung mga pagkakataon na yan. At maaaring tayo ay makalimot. Naku, huwag kayong makakalimot. Mas importante na dumikit kayo kay nanay, dumikit kayo kay tatay dahil sila po ay makapagbibigay sa atin ng magandang ehemplo. Yan. Kung meron man na halimbawa hindi natin gusto kay nanay na mga bagay-bagay, tingin ko naman maliit lang po yung kumpara sa hirap ni nanay sa inyo, sa pagpapalaki po sa inyo. Lagi niyong tatandaan na napakalaki ng oras, panahon at hirap ng ating mga nanay sa atin. Naisip niyo po ba na hindi na natutulog halos si nanay para lang tangkilikin tayo? Hindi na halos kumakain si nanay, ipapakain pa niya, yung kakainin na lang niya, ipapasa pa sa'yo at ikaw ang unang pakakainin. Diyos ko, so thankful ako sa mga ganyang bagay. At hindi lang po yan, ang maganda lang kasi, ako naman hindi lumaki sa pera Hindi ako tinuruan ng magulang ko na laging may hawak na pera. Kasi para daw sa kanila, yan daw ay pinagmumulan ng greediness, no? Sabi ko naman, ganun po ba? Minsan, natuwa tayo kasi tayo po'y nagbabantay ng tindahan. Ang ine-expect ko tindahan na yun malaki ang maitutulong sa buhay namin. Pero kapag tayo ay pinasok ng mga bad guys, that time, no? Usong-uso na pala noong araw pa lang yung mga paggamit ng mga peking pera. Alam niyo ba, napeke ako. Tuwan-tuwa ako kasi daming binili ng isang mama na nakakotse, Hangang-hanga ako kasi nakakotse siya. At sinabi niya, meron kayong ganon? Ay, opo. Ito, kinuha niya. Meron kayong ganon? Yan, ingatan nyo rin yan yung pagtitiwala. Minsan kasi, sa sobrang honest natin, tapos tayo nagtitiwala tayo sa tao na akala natin mabuting tao, di ba? Kadalasan yung akala natin hindi ho pala nangyayari. Kasi dapat talaga ang isang tao kinikilatis natin bawat oras, bawat panahon. Yan. At yan ay isang bagay na dapat nating tatandaan. Alam niyo kung bakit ko sinasabi itong mga ganitong bagay? Kasi marami tayong na-encounter ng mga estudyante. Hello sa mga estudyante dyan malapit sa amin. Napakarami ho talaga. At sila ay nakakausap din natin. At sa tweet-tweet na sila ay mga may maling nasasabi. Syempre, gate namin. Pag meron tumayo doon at nagkwentuhan na at nagsigawan na, ay dinig ko yun. Ay, nilalabasan ko yun sa gate. Sinasabihan ko na, alam nyo po, kung kayo po ay merong mga masasakit o masasamang lengguwahe na sasabihin, diba? Na may sasabihin kayong pangit na salita.
ay doon nyo ho gawin sa inyong sariling tahanan. Huwag po ninyong gagawin yung mga pangit na salita doon pa sa tapat ng aming tahanan dahil kagaya ko, meron ako minsan bisita na mga maliliit, mga chikiting. Yan po kasi mga anak ng iba kong pamangkin. Sagana ako sa mga apo, pamangkin ko, mga sagana sa kanilang mga anak. Kaya natutuwa rin ako. At syempre, kung yung mga batang yon na maliliit pa lang, ay nakakarinig ng masasakit na salita, ng mga bastos na salita, ng mga salitang hindi kaaya-aya sa pandinig, alam nyo ba, pwedeng magaya ng mga kabataan yan. At yan po ang iniiwasan natin. Hanggat kaya natin na ituro ang tamang salita sa bawat pamilya ninyo, lalong-lalo na itong mga kabataang walang gabay. Marami na ho, ewan ko ba, ako naninibago ko sa panahon ngayon. Kasi after pandemic, ibang-iba ang ugali ng mga kabataan ngayon. But then, hindi pa rin nawawala ang kabataang mayroong angking kabutihan, kabataang may matalinong kaisipan, yan. Natutuwa niya si Catirso Peralta kapag ang isang tao ay may magandang kaisipan. Hindi siya palamura, hindi siya nagsasalita ng masakit na salita sa ibang tao, hindi siya naninira, bagkos, sinasabi lang niya ang totoo, di ba? Yun kasi ang mga ganon ang dapat nating bigyang pansin. Kasi may mga bagay na tayo minsan, ang akala natin tayo lahat tama. Meron tayong mga nasasabi minsan na maling-mali sa ating kapwa ay wag na wag tayong maninira. Wag na wag tayong gagawa ng mga bagay na hindi naman totoo. Pero kung kayo naman po ay may komento sa isang tao, ay siguro pinag-uusapan yan. Yan, pinag-uusapan yan. Kaya yung mga estudyanteng kausap ko, para sa inyo ito. At thank you nga pala kay Barbie Alamon. Ayan, thank you. Naku, natuwa ako dun sa kanyang pamangkin. Mantakin ninyo, baby pa siya the last time I saw her. Talagang maliit na bata siya, napakalikot. Naku, lahat ng bagay siguro sa kanilang shop ay pinakailaman na niya, di ba? Ay, wag kang magagalit ha, Kyle, yan. Natutuwa lang ako sa'yo. But then, nakita ko, as time goes by, sa kanyang paglaki, ibang-iba ang kanyang paglaki. Nagiging matulungin na siya sa kanyang tiyahin, nagiging mapagmahal na siya, naging maayos siya na dalagita, ganun talaga, no? So, makikita po ninyo ang difference nung siya ay maliit pa, nung siya ay lumalaki ng konti, nung siya ay nagdalaging ding, di ba? Makikita ninyo yung changes ng kanilang lifestyle. At siya, ewan ko lang I don't know, kasi nung nakita niya ako, napakagalang po niya. Na hindi naman nila ginagawa noon, di ba? Napakagalang. At tuwang-tuwa rin ako, kasi si Catherine Alamon, isa yan sa mga kaibigan natin na kapatid din natin na talaga namang may prinsipyo sa buhay. She is a young entrepreneur. At nakakatuwa. Marami akong natutunan sa kanya. Ako mismo marami akong natutunan sa kanya. Siya yung taong hindi sumusuko sa negosyo. Siya yung isang sabihin na natin hindi naman siya katandaan, pero siya ay matured enough na nagdadala ng isang business. I think meron na ho siyang mga 6 na branch, no, sa kanyang shop. Ang shop niya ay wala nang ginawa kundi mag-ayos ng pilikmata. Ayan, nakakatuwa Yung mga ganitong klase ng negosyo, yan ay ating binibigyang pansin. Dahil unang-una, ay ito po yung mga tao na merong kalidad, merong prinsipyo. Hindi sila yung nang loloko ng kapwa, hindi sila yung gumagawa ng bagay para makaisa. Mga ganon, di ba? Para sa kanila ay masaya na sila na ma-improve nila ang buhay nila. At hindi lang sila. Iniisip nila lagi, ma-improve ang buhay ng kanilang mga kaanak, di ba? Yung ate niya na maganda rin. Sabi nga, yung ate niya, yun yung nanay ni Kyle. At natutuwa ko kasi ang dami kong napapansin na hindi ko nakikita sa ibang mga anak mayaman pero maanghang magsalita. Yung mga ganun kasi, hindi natin gusto yan. At hanggat maaari, yung mga kabataang hindi naman lahat ng mayaman ay ganun, no? Pero napansin ko lang sa aming lugar kasi,
napakarami. Kita niyo yung lugar namin, di naman ganun na napakaganda. Pero sabi nga po, napakaraming magagaling, mayayaman. Pero sa ugali nila, bagsak ang kanilang kalidad. Bagsak yung kanilang magandang kaugalian. Walang GMRC, di ba? Yun kasi, pag nawala po yun, mga kaibigan, nako, kawawa ang iyong magulang. Kawawa ang pangalan ng iyong magulang. Always remember that. Ang kasiraan ng anak ay nagiging kasiraan ng, of course, ng ama. Ayan. At syempre, mga kaibigan, time check muna tayo. Ayan. Hindi pala naayos to, no? Okay, time check muna tayo, mga kaibigan, para sa ilang paalala ng ating himpilan. Ang oras po para sa Yes Yes Show Topacio, alas 11:24 ng umaga. Magbabalik po si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Siyempre, magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. At sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:36 ng umaga. At siyempre, maya-maya po ay mapapakinggan po natin ang aking butihing kaibigan mula noon hanggang ngayon. Bagamat kami hindi na masyado nagkikita sa tagal ng panahon. Mula pa ng pandemic, hindi na kami nagkita, pero maya-maya po ay kausapin natin. Bibigyan ko lang pong daan, no? Itong isa nating kaibigan na parang hindi yung maganda yung nangyari kahapon. Yan. Ito po yung kaganapan kahapon, June 10, 2024, mismo, no, sa East Avenue, Quezon City, kung saan nagaganap nga po ang parang malawakang rally, no? Diyan sa East Avenue, Quezon City, kung saan nandun po ang grupo ng Manibela. Anyway, ito naman po, pakikinggan lang po natin. Bukod na narinig na po natin ang side ng Manibela, ay pakinggan naman po natin ang side ng reporter na ating kaagapay. Okay, nasa linya muna ang ating napakabait na friendship. Ayan, ito talagang pag nagsalita ito, puro real talk. Let's welcome Calando Marquez, ang presidente ng LTAP. Good morning sa iyo, kapatid na Calando. Good morning, Ma'am Joby. Good Hello morning po. sa yung milyon-milyon nanonood at nakikinig sa yung programa. Wow. Alam mo, Calando, nalungkot ako parang nagkaroon ng bahid tong pagkakaroon ng sabi nga malawakang rally ba yan dyan sa sa East Avenue ng grupo ng Manibela. But then pakinggan natin muna ang side ni ni Val Gonzales. Pwede po ba, Calando? Oo naman. Okay. Ito nangyari. Ayon sa kanya, kay si Val Gonzales pala to. Ito. Sa ngalan po ng ating Calando na ating, alam nyo, advisor natin to Okay. Ayon sa kanya, mayroong sumuntok sa kanya dito sa kanyang tagiliran at pilit nila siyang kinukuha yung grupo ng Manibela. Nagagalit sila na yung nire-report daw ni Val ay yung katotohanan na 30 minuto nilang hinarang itong kahabaan ng East Avenue dahil matinding perwisyo na. Yan. Sang-ayon yan kay Val Gonzales. At itinanggi naman ng transport group na Manibela ang reklamo ng radio reporter na si Val ay sinuntok umano siya ng isa sa mga miyembro ng grupo. Anila, si Gonzales ang nag-udyok sa kanilang miyembro sa gitna ng kanilang kilos protesta. Ayon kay Gonzales, nakaranas siya ng panghaharas mula sa taga Manibela. Nung iniulat niya ang anyay perwisyong dulot sa panghaharang ng transport group sa East Avenue sa Quezon City, balak ni Gonzales at ang kanyang kumpanya na magsampa ng reklamo laban sa mga miyembro ng Manibela. At kinundan na din ng Presidential Task Force on Media Security ang PT POMS at ilang press group ang umano'y insidente na ito. Okay, Calando Marquez, good morning uli, Calando. Good morning, Ma'am Joby. Opo, gusto ko pong marinig ang inyong
konting, ano ba ang panig ninyo ukol dito sa, kung kayo ho ay nandoon, syempre ito po matagal tayong nagsisilbi sa grupo ng transport sector na wala tayong hinihinging kapalit, alam mo yan, Kalando? Oo. At hindi lang po yan, at lahat ng mga media group, lalong-lalo na kami, mga broadcasters, miyembro ng Broadcasters Forum, ay kung saan, Kalando, di ba, halos transport sector yung grupo na uma-attend sa mga forum natin, di ba? Opo. Pero yung ganitong nangyari kahapon, anong masasabi niyo po? Alam niyo po ba to? Alam nyo, yung nangyari kahapon sa nakita ko doon sa telebisyon kagabi at nagulat nga ako dahil nga abuti na lang mayroong kasama sa kaibigan Bal na kanyang yung driver niya yata yun yung humatak sa kanya para lang hindi siya masubo doon sa labanan na yun dahil nga talaga naman yung inaano nila na wag sana harangan yung kalsada Yun. para makadaan ng mga tao dahil kasi ho ang nangyari dyan hindi naman kasi tigil pasada yung nangyari kundi tigil sa kalsada at marami ng mga motorista, mga pasahero na nagrereklamo dahil nga unang-una ay talagang nakakainis naman dahil nga mayroon naman tayong sinusunod na majority doon sa programa na 80% na ho ang sumasang-ayon dito sa programang ito. Itong napakaliit na minority na wala pang 10% sa aming tingin sa nationwide na sinasabi nila na kung magdeklara sila ay daan-daan libo ang kanilang mga nasasakupan. So kung daan-daan libo, mahigit na 100,000 na lang ang jeep na natitira sa buong Pilipinas. Dahil nga marami na ho ang hindi talagang pumasada at nagbenta na ng sasakyan. Kaya yan ho ay talagang nakakapikon dahil nga unang-una ay sana ay magkaunawaan na igalang yung may majority at minority. Kaso nga nangyari, itong minority, hindi naman tigil pasada, deklara ng tigil pasada, ang gagawin nila, tigil sa kalsada. Kaya yun ho, yung binablakan nila, yung harapan ng LTFRB kahapon, yun po yung nakita natin, na talagang para lang maperwisyo ang ating mga kababayan, yun yung gagawin nila. Kaya isa si kasamang Bal Gonzales ng DCRH ng siguro na napikon o sinasabi naman niya lang yung katotohanan na ginagawa nila, kaya napikon din yung kabila. Kaya nagkaroon ho ng pag-abot na ganon. Opo. Yung sa akin naman ho, Kalando, sana po makikiusap tayo sa lahat na kahit na anong rally, no? Siguro maging seryoso rin yung leader nila. Kasi ang magdadala dyan yung namumuno, di ba? Sabihin na natin nakakarinig tayo ng harsh na salita doon sa mga taong, syempre biktima rin tayo, yung mga mananakay, di ba? Ang punto lang naman natin dito ay kung halimbawa, totoo man na sinabi ni Kuya Bal na siya'y nagsasalita ng hindi maganda sa mga Manibela, taga Manibela. Pero hindi siguro nila karapatan ang manakit, di ba? Alam nyo, yung kasing ginagawa nila, hindi nila naintindihan yung ginagawa nila, na nampipikon na sila. Sila mismo yung mga kahapon na tagtigil na sa kalsada, sila mismo ay pinipikon na nila ang taong bayan. Yon. So sila napikon din, kaya yan ho ay talagang ang akin lang pakiusap sa ating mga kasamaan na nagrarally na kahit anong liit nila na minority na tinatawag, sana naman ay igalang nila yung majority dahil nga sabi ko nga sa kanila, meron din silang mga kamag-anak na tumatakbo sa politiko na ang ginagalang natin ay majority para manalo ka. Pero yung gusto kasi nila, kahit na sila ay minority, ay gusto pa rin nila na sila yung masunod. Kaya sana ay pakiusap natin sa kanila na igalang naman sana nila ang ating constitutional dahil nga yung pong ginagawa nila ay hindi na makatuwiran dahil unang-una, presidente na nga ang nagdeklara doon sa tinatawag na report
na majority ay gusto. Kaya nga ngayon, nagpapasalamat tayo. Gusto kong sabihin, Ma'am Joby, na yung pondo na pinaprubahan natin sa Kongreso na matagal na natin na hinihiling na magkaroon ng sariling pondo ay naaprubahan na ho sa lower house sa Kongreso at nasa Senado na sana ay talagang matuloy-tuloy na ito na magkaroon ng sariling pondo ang Public Transport Modernization Fund dahil ang talagang problema dito, Ma'am Joby, yung kawalaan ng pondo. Dahil yung programa na Portis na aking ikinukumpira may sariling pondo. Pero dito sa modernisasyon na sinasakyan na public transport ng ating mga manggagawang Pilipino na dapat sila ay deliveran natin ng magagandang sasakyan dahil sila ho yung ating mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya, ito yung dapat talagang pagtuunan na ng Senado ngayon na naipasana sa lower house sa Kongreso. Nagpapasalamat tayo kay Congresswoman Bautista doon sa Damper at saka kay Congressman Salceda ng Bicol Province na siya yung Committee on Ways and Means na sila ho ay pinagtulong-tulungan nila sa lahat ng mga majority na nag-approve dito sa batas ng Public Transport Modernization Fund ay sana tuloy-tuloy na ito para hindi na po magkaroon ng mga ganyan at para gumanda naman ang imahe ng ating public transport ng aking numero unong pakiusap ay yung ating mukha ng jeepney ay sana huwag naman mawala. Kalando. Pagmumukha ng Pilipino sa larangan ng transportasyon, Ma'am Joby, ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil isa ka sa tumutulong na sumisigaw na sana huwag alisin, huwag naman tunawin yung pagmumukha ng Pilipino sa larangan ng transportasyon na jeep natin. Kalando, maraming salamat sa pagkakataon na nakausap kita. Salamat po at sa muli, no? Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Ma'am Joby. Thank you so much. Magsawa at good morning sa lahat yung tagapakinig. Yes. Mga kaibigan, time check ulit tayo, mga kaibigan, paumanin po. At ang oras po, alas 11:46 ng umaga. Dito pa rin sa Yes, Yes Show, Tupasio. Yes, yes, yo! Tupasio! Yahoy! Yes, Yes Show, Tupasio pa rin po tayo, mga kaibigan, sa huling sandali. At narito po ang ating napakagandang bisita, regular guest natin. At hindi lang po yan, siya po isang mahilig umawit at mag-artista na rin ba, marami itong talent. At natutuwa naman tayo dahil nagkakaroon siya ng time na i-manage niya yung kanyang schedule at marami siyang ginagawa rin, no? Ito po isang magandang inspired na bata na kung saan bibigyan natin ng pagkakataon na makilala nyo rin. At of course, yan na, pumasok na. Okay na? Yan. Okay, bago ang lahat, gusto lang natin batiin po si Councilor Divina ng Caloocan City. Of course, si Mayor Along Malapitan. Yan, hello po. At hello din sa Chief of Staff ng ni Mayor Malapitan. Yan si dito pa rin sa mga Tsaka si Sir Dennis Arce. Ay, Sir Dennis, ayusin natin ang lahat na yan. Yan. Hello din kay Miss Alona. Yan, salamat po sa inyo. At hindi lang po yan, guys, no? Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa lahat ng mga programa dito sa DWIZ. Ayan, Aliw, Channel 23. At ngayong mga kaibigan, pakilala natin si Miss Silvana Garcia. Good morning sa'yo, Bana. Hello po, everyone. And hi po, Torto Pasha, Mami Belen. Happy birthday po, Tita Ninang Rhea. And happy Father's Day po, Tatay Digong, President Bongbong Marcos, and dating First Gentleman Mike Arroyo. And hi po, Uncle Pilot Clan, Daddy Art, Daddy Otot, Papa James, and to all OFWs and fathers. Yan. And to all father figures, happy Father's Day po. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Yung mga tatay-tatayan, nagtatatay-tatay, mga tatay. Anyway, Bana, ano bang song na ibibigay mo sa amin ngayon? Kasi talagang nakakatuwa. Ang dami mo na alam na kanta.
Apo. Here, there, and everywhere po. Ayan, kanina mo ihahandog yan? Sa lahat ba ng mga binati mo? Handog mo sa kanila? Yeah, very good. Okay, ang awiting to, Here, There, and Everywhere with Silvana Garcia. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love him is to need him everywhere, knowing that love is to share. Watching her eyes, hoping I'm almost there, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there, to be there and everywhere, here, there, and everywhere. Wow! Ayan, yan po si Silvana Garcia. At, oh yes. At hindi lang yan, Vana. Yung mga awitin na pinipili mo, sino ba ang nagdi-decide niyan? Minsan po ako, minsan po si Mommy. Ayo, mas mami mo marunong din ba siyang kumanta? Apo. Wow. How I wish your mom will join you to sing also. Well, anyway, mga kaibigan, ako, alam nyo po, talagang kapos na tayo sa oras. Pero salamat po ng marami sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa lahat ng mga programa dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. At syempre, kay Barbie, ayan, Barbie, hindi alam ni Kuya yung name mo talaga. Pero anyway, Barbie, thank you so much. Barbie Navas, kay Kyla, at sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. At hindi lang po yan, hello din kay Tisay. At of course, kay Sir Jigs, magpantay sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po ng marami sa patuloy ninyong pagsubaybay. At syempre, ito po yung pagkakataon na tayo po yung magpapasalamat sa ating news director, Judith Estrada Larino. Salamat po. At syempre yung ating desk editor, si Sir Drew Nasino. Ang tele-engineers natin, si Winner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Ken Sale at Giljon Reyes. Ang ating broadcast IT, nandyan si JV Dominguez. Ang ating prompter operator, Neil Joy Abella, at ating writers. Ayan, salamat po, Katrina Gonzalez and Jen Patrolia. At ang ating communication assistants, nandyan po si Yasmin Pantalion, Eloisa Bolinaw, and Jacqueline Santos. Antabayanan nyo ang susunod na programa ng Gwapong-Gwapo. Ayan, ang Balitang Bayan ni Sir Drew Nasino. At syempre, mga kaibigan, tayo po'y nagpapasalamat sa tweet-wina na kayo po'y nanonood. Kahit late na, ang daming nagsasabsan, "Oy, Juby, nanonood kami ngayon." Ako, thank you so much, ha. At sana, lagi nyo subaybayan ang Yes, Yes Show, Topacio. Lalong-lalo na, i-like and share. Mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel, of course. At hindi lang po yan, salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng ating studio, lahat ng programa dito. Congratulations po. Muli po, mga kaibigan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, salamat po sa ating magandang si Silvana
Garcia. At syempre, salamat kay Ka Orly. Yan. Salamat po sa inyong oras. Muli po ako po si Juvie de Guzman. Nagpapasalamat po at sana'y lagi tayong antabayanan o gabayan ng Panginoon. Ako po si Juvie de Guzman. I love you guys. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!